Nararamdaman mo ba na ang pagbabahagi ng sobrang dami sa iyong pamilya ay kung minsan ay mas nakakasama kaysa nakakatulong? Habang tayo ay tumatanda, likas na nais nating maging bukas at tapat sa ating mga mahal sa buhay, na naniniwalang ang lubos na pagiging transparent ay palaging ang pinakamabuting paraan. Ngunit ang totoo, may mga bagay na mas mabuting itago, hindi dahil sa pagiging sekreto, kundi dahil sa karunungan. Hindi lahat ay kailangang ibahagi at sa ilang mga kaso, ang pag-iingat ng ilang bagay ay maaaring protektahan ang iyong kapayapaan ng isip at ang iyong mga relasyon. Sa video na ito, tatalakayin natin ang 5 bagay na maaaring gusto mong itago pagkatapos ng edad na 65. Hindi ito tungkol sa panlilinlang o pag-iwas sa iba, kundi sa pagpapanatili ng iyong kalayaan, pag-iwas sa hindi kinakailangang stress, at pagtiyak na ang iyong personal na hangganan ay iginagalang. Maaari kang magulat kung gaano kalaki ang kapayapaang maidudulot ng pag-iingat ng ilang piling bagay. Manatiling nakatutok hanggang sa dahi dahil ang pag-unawa sa 5 bagay na ito ay maaaring magbago sa paraan ng iyong pakikisalamuha sa iyong pamilya na magbibigay sa iyo ng higit na kalayaan at ginhawa sa iyong mga huling taon. Okay, simulan na natin. Una, mga desisyon at ari-arian sa pananalapi. Isa sa mga pinakasensitibong paksa habang tayo ay tumatanda ay ang pera. Maaari mong isipin na ang lubos na pagiging bukas tungkol sa iyong sitwasyon sa pananalapi sa iyong pamilya ay makakaiwas sa mga hindi pagkakaunawaan, ngunit sa katotohanan, kadalasan itong nagdudulot ng mas maraming problema kaysa solusyon. Ang pagbabahagi ng bawat detalye tungkol sa iyong ipon, pamumuhunan, o kahit na kung magkano ang itinabi mo para sa hinaharap ay maaaring magdulot ng hindi hinihinging payo, pressure, o kahit mga away sa pamilya. Lalo na kapag iba-iba ang pananaw ng iba't ibang henerasyon tungkol sa pera. Ang ilang miyembro ng pamilya ay maaaring may mabuting hangarin, ngunit ang kanilang mga alala o opinyon ay maaaring magmukhang panghihimasok. At sa ilang masasaklap na kaso, ang mga taong dating malayo ay biglang nagiging interesado sa iyong pananalapi kapag nalaman nila kung ano ang mayroon ka. Maaaring nakita mo na ito noon, ang isang tao sa iyong edad na nagbabahagi ng kanilang mga plano sa pananalapi sa kanilang mga anak upang matuklasang ang kanilang mga desisyon ay palaging pinag-aalinlanganan. Baka nakita mo ang isang kaibigan na nahihirapan sa patuloy na pressure tungkol sa kung paano nila dapat gastusin ang kanilang pera, kung sinasabihan silang dapat magbawas ng gastos, mamuhunan ng iba o magtabi para sa mga apo. Iba ang sitwasyon kapag humihingi ka ng payo, ngunit kapag nagsimula ng isipin ng iba na may karapatan sila sa iyong mga personal na desisyon, maaari itong mabilis na nakakainis. At ang katotohanan, kapag ibinahagi mo na ang iyong buong sitwasyon sa pananalapi, hindi mo na ito mababawi. Mayroon ding usapin ang personal na kontrol. Kung ang iyong pamilya ay magsisimulang tingnan ka bilang isang taong hindi gumagawa ng pinakamahusay na desisyong pampinansyal, maaari nilang isiping may karapatan silang makialam. Minsan ay may mabuting hangarin, ngunit hindi palaging sa paraang iginagalang ang iyong kalayaan. Maaari mong marinig ang mga komentong tulad ng, "Sigurado ka bang dapat mong gastusin ang ganyang kalaki? O hindi ba mas matalim na ibigay mo na ang ilan sa mga iyon ngayon kaysa sa ibang araw?" At kahit na walang direktang nagpe-pressure sa iyo, ang pagkaalam lamang na may mga taong nakamasid at nagsusuri ng iyong mga desisyon ay maaaring makaramdam ng hindi ginhawa. Hindi ito nangangahulugan na hindi ka na dapat mag-usap tungkol sa pananalapi sa iyong pamilya. Matalino na magkaroon ng malinaw na mga plano sa estate at ibahagi ang kinakailangang detalye sa tamang panahon. Ngunit hindi mo kailangang ibahagi ang lahat, ang eksaktong halaga ng iyong pera, kung magkano ang iyong ginagastos para sa sarili, o kahit na kung nakagawa ka ng bagong pamumuhunan. Ang mga ito ay bagay na nasa iyong kontrol.
Kung ang pag-iingat ng ilang usaping pampinansyal ay magbibigay sa iyo ng pagkakataong masiyahan sa iyong buhay nang walang hindi kinakailangang opinion o pressure, hindi iyon pagiging sekreto, iyon ay karunungan. Pangalawa, mga hindi naman urgent na alalahanin sa kalusugan. Habang tumatanda tayo, natural lang na dumami ang mga problema sa kalusugan at minsan gusto nating i-share sa pamilya ang bawat kirot, sakit o hindi komportableng pakiramdam. Siyempre naman, nagmamalasakit sila sa atin at gusto rin nating malaman nila ang nangyayari. Pero may malaking pagkakaiba sa pagpapaalam, sa mahal sa buhay tungkol sa mga importanteng bagay, sa kalusugan at sa pagbabaduhan sila ng bawat maliliit na isyu. Ang palaging pagsasabi ng bawat maliit na problema sa kalusugan ay maaaring magdulot ng hindi kinakailangang pag-aalala, stress o kaya'y magsimula ang pamilya na magdesisyon para sa iyo nang hindi pa naman kailangan. Baka naranasan mo na ito dati. Nabanggit mo lang ang isang maliit na problema tulad ng pananakit ng kasukasuan o pagkapagod, bigla ka na lang nasa gitna ng debate kung dapat ka bang magpatingin sa doktor, magbago ng diet o uminom ng bagong supplement. Ang mga kapamilya, lalo na ang mga mas bata, ay may magandang intensyon pero ang kanilang pag-aalala ay maaaring maging pressure. Bago mo pa mamalayan, nagre-research na sila ng mga treatment, nagsischedule ng appointment, o nagbibigay ng komentong kailangan mo talagang alagaan ang sarili mo. Para bang hindi mo naman inalagaan ang sarili mo sa loob ng dekada. May psychological side din ito. Kung palagi mong pinag-uusapan ang mga problema mo sa kalusugan, kahit pa maliliit lang, maaaring magsimulang makita ka ng pamilya mo bilang isang taong mas mabilis ang paghina kaysa sa totoo. Baka magsimula silang tratuhin ka ng iba, akala nila mas marupok ka o hindi mo na kaya ang mga bagay na kaya mo naman talaga. At kapag nakita ka na nila sa ganung paraan, mahirap nang baguhin ang kanilang pananaw. Bigla na lang nag-aatubili silang isama ka sa mga aktibidad, pinagdudahan ang kakayahan mong mag-travel, o iminumungkahi na kailangan mo ng extra help. Kahit na ang sinabi mo lang ay mas sumakit ang tuhod mo kaysa karaniwan noong araw na yon. Siyempre, importante pa ring ipaalam ang mga malalaking problema sa kalusugan, lalo na kung nakakaapekto ito sa pang-araw-araw na buhay o kailangan ng suporta ng pamilya. Pero ang pagpili na huwag sabihin ang maliliit na isyu ay hindi nangangahulugan na nagsisinungaling ka. Ibig sabihin lang nito, pinoprotektahan mo ang iyong autonomy. May karapatan kang pamahalaan ang iyong kalusugan nang walang hindi kinakailangang intervention o stress. Minsan, ang pananahimik ang pinakamabisang paraan para mapanatili ang kontrol sa iyong sariling kabutihan. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga insight na ito, paki-comment ng numero 2 sa baba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, iminumungkahi kung mag-subscribe ka. At iyon ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na video. Ang iyong suporta ay tutulong sa amin na makapagpatuloy sa paggawa ng magandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Pangatlo, ang iyong tunay na saloobin tungkol sa mga away ng pamilya. Ang dynamics ng pamilya ay maaaring maging komplikado at habang tumatanda tayo, madalas tayong mapunta sa gitna ng mga sitwasyon na hindi naman natin hiniling. Mga magkakapatid na nagtatalo tungkol sa mana, mga adult na anak na may hinanakit, mga kamag-anak na hindi nagkakasundo. Halos lahat ng pamilya ay dumadaan sa ganito. Kapag matagal ka nang nabubuhay, nakita mo na ang mga pattern na paulit-ulit, mga lumang sugat na bumabalik, at ang kasaysayan na nauulit. Nakaka-attempt na makialam, magbigay ng payo, o sabihin ang tunay mong iniisip tungkol sa kung sino ang tama at mali. Pero kadalasan, ang paggawa nito ay nagdadagdag lang ng apoy sa away. Baka naranasan mo na ito dati. Sinubukan mong mag-mediate ng away, tapos bigla ka na lang inatake ng parehong panig. O kaya nagbigay ka ng matapang na opinyon, akala mo nakakatulong, pero nang maglaon ay na-realize mong mali ang pagkakaintindi sa sinabi mo. Ang masakit na katotohanan ay ang mga away ng pamilya
ay nagkakaroon ng paraan para malutas o hindi kahit wala kang kinalaman. At kapag nag-move on na ang mga tao, madalas naaalala pa rin nila ang mga sinabi sa init ng away. Kung kumampi ka o nagpahayag ng matapang na opinyon, baka kahit matagal nang nakalimutan ang away, ang sama ng loob sa iyo ay nananatili. Lalo itong importante pagdating sa mga opinyon tungkol sa mga batang miyembro ng pamilya. Ang pagsabi ng totoong iniisip mo tungkol sa isang manugang, parenting style ng anak mo, o mga life choices ng kamag-anak ay maaaring maging honest sa moment na iyon, pero ang mga salitang iyon ay madaling tumatak. Bihirang makalimutan ng mga tao ang pakiramdam na na-judge o na-criticize sila, kahit pa mabuti ang intention mo. Ang sa iyo ay helpful advice, sa kanila ay pakiramdam nila ay rejection, at maaaring lumikha ito ng emotional distance na hindi nagagaling. Kaya isa sa pinakamatalinong bagay na magagawa mo pagkatapos ng 65 ay ang practice ng selective silence. Hindi mo kailangang sumang-ayon sa lahat o magkunwaring walang problema, pero hindi mo rin kailangang magkomento sa bawat sitwasyon ng pamilya. Sa halip na magbigay ng opinyon, minsan ang pinakamagandang sagot ay simpleng, sana ay maayos din ang lahat, o tiwalang gagawin mo ang tamang desisyon. Ito ay para manatiling connected nang hindi ka nahihila sa drama na hindi mo naman responsibilidad ayusin. Ang pagiging pili sa mga sasabihin ay maaaring maging susi sa pagpapanatili ng kapayapaan, hindi lang para sa pamilya mo, kundi para rin sa sarili mo. Pang-apat, ang iyong mga pagsisisi tungkol sa nakaraan. Habang lumilipas ang mga taon, natural lang na balikan ang nakaraan, ang mga desisyong ginawa, mga oportunidad na hindi nahuli, at mga daang hindi tinahak. Ang pagsisisi ay isang bagay na nararanasan ng lahat sa iba't ibang paraan, ngunit hindi ibig sabihin na kailangan itong laging ibahagi, lalo na sa pamilya. Maaaring may pagnanasang pag-usapan ng mga bagay na sana ay ginawa mo ng iba, maging ito man ay kung paano mo hinawakan ang iyong karera, kung paano mo pinalaki ang iyong mga anak, o mga desisyong humubog sa iyong buhay. Ngunit ang tingin mo ay pagiging tapat o pagmumuni-muni ay maaaring maipakahulugan ng mali ng mga taong pinakamalapit sa iyo. Kapag nagpahayag ng pagsisisi ang mga magulang o lolo't lola tungkol sa nakaraan, madalas itong tinatanggap ng personal ng mga anak. Kung sasabihin mong sana ay naglaan ka ng mas kaunting oras sa trabaho at mas maraming oras sa pamilya, maaaring marinig ng iyong mga anak na hindi ako naging sapat na mabuting magulang. Kung sasabihin mong nagsisisi ka dahil hindi ka lumipat sa ibang lungsod o hindi mo tinahak ang ibang pangarap, maaaring isipin nila na ito ay paraan ng pagsasabing hindi ka nasiyahan sa buhay mo kasama sila. Kahit hindi iyon ang iyong ibig sabihin. Ang mga salitang ito ay maaaring magdulot ng hindi kinakailangang guilt o hinanakit. Ganon din sa mga pagsisisi tungkol sa mga relasyon. Ang pag-uusap tungkol sa nakaraang pag-ibig, kahit pa ito ay walang mali siya, ay maaaring magparamdam sa iyong asawa o mga miyembro ng pamilya na sila ay pangalawang opsyon lamang. Kahit ang pagmumuni-muni sa mga pagkakaibigang naglaho o mga oportunidad na hindi nahuli ay maaaring magbago sa paraan ng pagtingin ng mga tao sa iyo. Sa halip na maalala ka bilang isang matatag at matibay na tao, maaaring simulan nilang makita ka bilang isang taong nakakapit sa nakaraan. Kaya naman, mas mabuting panatilihin na lang sa sarili ang ilang mga pagsisisi. Okay lang na isipin ang mga ito, pag-aralan at matuto mula rito. Ngunit ang pagpapakawala ng mga ito sa harap ng pamilya ay hindi magbabago sa nangyari na. Kadalasan ito ay nagdudulot lamang ng pasanin sa mga nagmamahal sa iyo. Hindi na mababago ang nakaraan, ngunit ang paraan ng pagdadala nito sa hinaharap ay nasa iyo na. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatagpo ng mga insight na ito, mangyaring magkomento ng numero 4 sa ibaba para malaman kong nandito ka. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, inire-recommend akong mag-subscribe ka at i-on ang bell para hindi mo makaligtaan ng anumang mga video. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na gumawa ng magandang content upang bigyan ka ng kaalaman at inspirasyon. Ngayon, magpatuloy tayo. Pang-5,
Ang buong detalye ng iyong sitwasyong pinansyal. Ang pera ay isa sa mga pinakakomplikadong paksa sa anumang pamilya. Maaari itong magdulot ng pagkakaisa, ngunit maaari rin itong magdulot ng tensyon, hindi pagkakaunawaan at maging away. Habang tumatanda ka, maaaring may pangangailangan kang ibahagi ang mas maraming detalye tungkol sa iyong sitwasyong pinansyal sa iyong pamilya, maging ito man ay kung magkano ang iyong naipon, ang iyong mga plano para sa hinaharap, o maging ang mga pinansyal na paghihirap na iyong kinakaharap. Bagamat may mga pagkakataon na makatuwirang pag-usapan ang ilang mga bagay tungkol sa pera, ang pagiging masyadong bukas tungkol dito ay maaaring magdulot ng mas maraming pinsala kaysa kabutihan. Ang isa sa pinakamalaking panganib ng pagbubunyag ng labis tungkol sa iyong pinansya ay maaari nitong baguhin ang paraan ng pagtrato sa iyo ng mga tao. Kung alam ng iyong pamilya na may sapat kang ipon, maaaring may mga kamag-anak na biglang magbabago ang tingin sa iyo. Maaaring asahan ka nilang tumulong sa pinansyal o magparamdam ng inaasahan nilang mana. Sa kabilang banda, kung ibubunyag mong nahihirapan ka, maaaring mag-alala ng labis ang iyong mga mahal sa buhay. O sa ilang mga kaso, pagdudahan pa ang iyong mga desisyong pinansyal. Ano man ang mangyari, ang pera ay may paraan upang baguhin ang mga relasyon, at kapag nangyari iyon, mahirap nang ibalik sa dati. Mayroon ding issue ng kalayaan. Habang tumatanda ka, kapag mas maraming alam ang iyong pamilya tungkol sa iyong pinansya, mas maaari nilang isiping may karapatan silang bigyan ka ng payo, kahit hindi mo ito hinihingi. Maaaring may mga magdesisyon para sa iyo nang walang pahintulot, akala nila ay tumutulong sila. Ngunit sa totoo lang, inaagaw nila ang iyong kakayahang pamahalaan ang sarili mong buhay. Maaaring bigla ka na lang sabihan kung saan ka dapat tumira, kung paano ka dapat gumastos, o kung ano ang pinakamabuti para sa iyo. Lahat dahil ibinahagi mo ang mga detalye na, sa huli, mas mabuti pang nanatiling pribado. Siyempre, hindi ito nangangahulugan na dapat mong itago ang lahat. Kung mayroon kang pinagkakatiwalaang tao, tulad ng financial advisor o tagapamahala ng iyong estate, makabubuting maayos ang dokumentasyon ng iyong mga plano. Ngunit bukod doon, ang pinakamabuting diskarte ay ang ibahagi lamang ang talagang kailangan at wala nang higit pa. Ang pagpapanatili ng ilang detalye sa sarili ay nagbibigay sa iyo ng kontrol sa iyong sariling kinabukasan, sa pinansya habang iniiwasan ang hindi kinakailangang stress, tensyon, o hindi gustong payo. Kung napansin mo na ang mga usapin tungkol sa pera ay nakakapagpabago sa pakikitungo ng mga tao, alam mo na kung bakit ito isa sa mga pinakamahalagang bagay na dapat mong isaisip. Sa huli, ang iyong pinansya ay nasa iyong pamamahala at ang pagpapanatili ng ilang detalye bilang pribado ay nagsisiguro na ang iyong mga relasyon sa pamilya ay nananatiling nakabatay sa pagmamahal at respeto, hindi sa mga inaasahang pinansyal. Pangwakas na pag-iisip. Habang tinatapos natin ang video na ito, maglaan ng sandali upang balikan ang 5 bagay na ating tinalakay. Ang pagpapanatili ng ilang bagay bilang pribado ay hindi tungkol sa pagiging sekreto o malayo. Ito ay tungkol sa pagprotekta sa iyong kapayapaan, dignidad at mga relasyon. Hindi lahat ay kailangang ibahagi at kung minsan ang pinakamatalinong desisyon ay ang malaman kung ano ang dapat itago. Isipin ang iyong sariling buhay. May mga bagay ka na bang ibinahagi sa pamilya na sa bandang huli ay napagtanto mong nagbago ang kanilang pagtingin sa iyo? O baka naman may mga bagay kang itinago at nalaman mong tama ang desisyon mo? Ang karunungan ay kadalasang nagmumula sa karanasan. At habang tayo ay tumatanda, natututo tayong ang ilang bagay ay mas mabuting manatili sa ating sarili. Ang kagandahan ng pagtanda ay nakakakuha ka ng kaliwanagan sa kung ano ang tunay na mahalaga. Ang iyong kapayapaan ng isip, ang iyong kalayaan, at ang kalidad ng iyong mga relasyon. Ang pagiging mapili sa iyong mga ibinabahagi ay nagbibigay sa iyo ng kontrol sa iyong sariling buhay habang pinapanatiling matatag ang iyong mga ugnayan. Hindi ito tungkol sa pag-iwas sa mga tao,
kundi sa pagpreserba ng kahulugan ng mga relasyong iyon. Gusto naming marinig ang iyong mga saloobin. Mag-iwan ng komento sa ibaba at ibahagi ang isang bagay na iyong natutunan ngayon at kung paano mo ito gagamitin sa iyong buhay. Mahalaga sa amin ang iyong mga iniisip, kaya huwag mag-atubiling ibahagi ang mga ito. Ang pagbabasa ng iyong mga komento ay nagbibigay sa amin ng malaking motibasyon at pag-asa. Kung nasiyahan ka sa video na ito at nakatulong ito sa iyo, mangyaring mag-like, mag-subscribe at mag-share. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na gumawa ng magandang content upang bigyan ka ng kaalaman at inspirasyon. Salamat sa panonood at inaasahan naming makita ka sa susunod na video.